Uy, baka maputol! Expert ka na, ha? Noong nakaraang linggo, diskarte sa pagkuha at pagluluto ng sasing ang pinaglabanan namin ni Pokwang. Para siyang macaroni sopas. Hawakan mo na! Tabla kami sa laban ng pagdukot ng sasing, pero pagdating sa pagluluto nito, Sasing sashimi. Sa puntong ito, aawardan na kung sino ang nanalo sa ating cooking challenge. well, hindi pa tapos ang laban mga kapuso dahil ngayong gabi, Tingin, ayaw lumabas, nahihiya. Mahiyain, ayun! Ay, palaban. magpapaligsahan kami sa pag-aray! Ay, Panghuhuli ng kuray. I used to be a crab. I know, because I experienced it. Para sa relasyon lang yan, pag hindi ka na makahinga, kailangan mong kumalas. Ay! Tara na. May hugot Halika. na naman, Miley Cyrus! Wala rin kaming masabi sa sarap at anghang ng lobster sashimi with wasabi. I love wasabi. Ginagawa ko nga itong dessert. Grabe. Just lang. Anyari? Maka-I love wasabi ka kasi. Diyos ko, tubig! At matitikman na rin natin ang iba't ibang palamig sa Lucena na talaga namang nagbabagat. Hindi mo aakalain na meron siyang sili. Malalaman mo lang kapag nandito na, nalunok mo na siya. Sa lamig. Tuwad-tuwad mo siya, gano'n siya. Correct. Ibig sabihin, siksik talaga. Diba? Hindi tinipid sa Grabe ingredients. pagka-creamy niya. At sarap. Sarap siya. Avocado. Magkakaalaman na rin ngayong gabi kung sino sa amin ni Pokwang ang magwawagi sa Kusina Battle Lucena Edition. Oh my God! Lahat ng yan dito lang sa Pinasarap. Kilala ang Lucena sa mga seafood, so dagat. Ngayon, manghuhuli tayo ng crab or kuray, kung tawagin nila. Kuray. At pag naipit ka, aray. Sa unang tingin, aakalain mong alimango ang kuray. Yun nga lang, mabuhok at mas maliit ang itsura ng kuray o land crab. Sa paligid kasi ito ng bakawan nakikita at sa ilalim ng lupa naninirahan. Ang 27 taong gulang na si B-Boy, 2 dekada nang nanghuhuli ng kuray. Naibibenta niya ang mga ito sa halagang 150 pesos kada kilo. Gawa po ng pag daw po may trangkaso, mabilis siya makapagpapawis pag po sinasabawan. Kaya po yan ang binibili nilang malimit sa akin. Sa second round ng aming Kusina Battle Lucena Edition, paunahan kami ni Pokwang na makakuha ng kuray. Eh di ba dapat nasa tubig tayo pupunta kung manghuhuli tayo ng mga crab? Sa lupa kasi po siya ma'am nahuhuli, yung mga kuray o kagang kung tawagin. Crab sa lupa. Land crab po siya. Land crab. Land crab. Kung may land grabbing, may land crabbing. Tip number 1 sa panghuhuli ng kuray, una munang itinatanim ang bitag na kawayan na may lamang pain sa loob. Ganito naman po siya ma'am kung pag po inuhuli. Yan, paano? Pinakantrap po niya. Ay, may mga tinik kong makahiya. Ganyan. Tapos, Tapos po sasalpak lang po na ganito. Oh. sasalpak. Oh. Alam mo kung bakit siya papunta dyan? Kasi naghahanap siya ng hangin. Dahil tinakpan natin yung butas kung saan siya maaaring makahinga. Tapos, niya, lalabas siya doon. Ganun ba yun? Opo. Ang galing mo, ha? Are you land crab or something? I used to be a crab. I know, because I experienced it. Para sa relasyon lang yan, pag hindi ka na makahinga, kailangan mong kumalas. Ay! Tara na. May hugot na naman, Miley Cyrus! Mamang Pokwang, parang ang dami mong hugot sa kuray ha?
Tip number 2, maghapong iwan ang mga patibong o bitag sa mga butas para kinabukasan harvest na lang. Ito po yung mga bagong bahay lang po. Bagong bahay. Ito po yung mga bago po. Meron po ba ang bagong bahay dito yung ating mga crab? Bagong lipat po sila dyan, so huwag kayo maingay. Mukhang mas madali ito kaysa sa pagdudukot ng sasing ha. Yun nga lang, parang mas marami pa ang sigaw namin ni Pokwang sa takot na masipit ng kuray. Baka makawala. Nagkatatakbo! Ay! Ayaw lumabas, nahihiya. Mahiyain, ayun. Ay, palaban. Yan, lalaki yan. Lalaki, no? Lalaki. Lalaki. Alam mo kaagad? Kasi pag ganun eh. Palaban agad eh. Paglabas na paglabas. Nanapak agad paglabas eh. Oh. Ano ba ito tinatanggal? Uy, lumabas ka. Mahiyain. Ayun. Ay! 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 Kakagatin ka! Kakagatin ka! Umalis ka dyan! Ito lang. Yan na. Ay! Ay! Tumatakas! Teka, tumatakas! Tulad ni Pokwang, kabado rin ako sa panghuhuli ng kuray. Ay! Ay, teka lang. Ganito ba? Ay! Kasi baka sipitin ako eh. Sisipitin ka talaga niyan. Ayan. Oh my God. Kinabahan ako doon ah. Ang likot ha. Lalaki ka! Ay, meron siyang mga may mga bala-balahibo Hindi siya doon sa nagsishave. Hindi nag-aahit. Oo, may balahibo siya sa paa. Sa challenge ng paghuli ng kuray, nakahuli tayo ng isa mga kapuso. 1-0 ang score namin ni Pokwang. Break time muna tayo. Tikman muna natin ang pambatong seafood chami ng mga taga-Lucena. Kung pupunta ka ng Lucena, hindi pwedeng hindi ka kakain ng pansit chami. Kasi ang pansit chami, dito talaga sa Lucena, nagmula. Kasama ko dito si Kuya Johnny. Hi Kuya Johnny. Ilang taon na po kayong nagluluto ng pansit chami? Mga 25 years. 25 years na pong nagluluto ng pansit chami si Kuya Johnny. At ituturo po niya sa atin ngayon ang kanyang sikreto. Ang pansit chami po, marami po siyang iba-ibang versions. Meron pong iba, puro gulay, meron iba, puro manok. Pero ngayon, ang gagawin natin dahil tabing dagat tayo, seafood pansit chami ang gagawin natin. Pagkatapos maggisa, isang kutsa naman ng seafood sa katimplahan. Ay, may asukal? Oo, talaga. Actually, yung pansit chami, kung titingnan mo, para lang siyang pansit canton din. Pero ang pagkakaiba, ang ginagamit niyang noodles ay Mickey noodles or egg noodles. Hindi pansit canton. So, kapag umorder ka ng pansit chami, Mickey ang ginagamit or egg noodles. Gulay na. Ano pong unang gulay? Carrots muna, yung mga matitigas. Okay. Sayote. Sayote, okay. Sunod na sasabawan ng seafood chami ng kaldo o yung seafood stock na mismong pinagkuluan ng hipon at alimango. Ayan! Naku! Kulong-kulo na, sir! Pagkatapos, ilagay na ang repolyo. Kung nagtataka kayo bakit chami ang tawag sa pansit chami, ang chami po ay galing sa dalawang salitang Chinese, cha at saka mi. Yung cha, ibig sabihin po nun ay stir-fried. Nakita ninyo, ginisa natin siya kanina, di ba? Tapos yung mi, ang ibig sabihin nun ay noodles. In this case, Mickey noodles or egg noodles ang gagamitin natin. So, una muna nating niluto yung vegetables at saka yung seafood. Siyempre, ayaw nating ma-overcook yung vegetables at yung seafood, kaya
isi-set aside natin ito habang iluluto naman natin mamaya yung Mickey. Pakakapitin ngayon natin yung sabaw doon sa sa noodle. Opo. Wow! Luto na ang ating pansit chami nang-nang. Nang-nang, medyo maputi at maraming sabaw. Seafood pansit chami. Sarap. Akala ko kapareho lang siya ng lasa nung the usual na pansit canton. Pero ito, very saucy siya. Marami siyang sauce. Mas basa siya. Tapos, meron siyang hint ng tamis. Ganito yung masarap na pansit. Yung hindi nagtipid sa ingredients. Champion ang pansit chami. Dito sa isang seafood restaurant, binisita namin ni Pokwang ang kanilang live kitchen Oh, wow. kung saan pwedeng-pwede kang mamili ng gusto mong ipalutong seafood. Meron ditong lato, Ay, ang sarap niyan. Lato. Oo, masarap to na. Salad. Oo. abalone, Kayo Nung ha? nagpunta kami noon sa China, merong isang sabaw doon na sobrang mahal. Parang Buddha jumped over the fence or the wall. Yun ang pangalan niya. Tapos ang nagpapamahal doon sa Restaurant. dish na yon ay Itong abalone. Itong abalone. gooey duck o elephant trunk mussel. Ito yung yun. Lumalaki, Lumalaki to, humahaba. Minumukbang to eh. Oo. Ang all-time favorite na talaba, Uy, masarap to. Actually, pwede na tong kainin ng ganito lang. Pwede mo na, gusto mo try? Binubukasan lang to, tapos lalagyan mo ng Papapak. pak. Kalamansi. Kalamansi tsaka o kaya suka. at puffer fish. Ay! Mihi! Bastos. Actually, yung puffer fish, hindi naman siya ganyan ka bilog na bilog talaga sa ilalim. Pero kapag na-threaten siya, yan yung kanyang parang defense mechanism. Pero dito sa Pinasarap, ang seafood na ihahain namin sa inyo ni Pokwang, syempre mula sa aming pinaghirapan. Ang pinais na kuray. Pinais ang tawag sa mga lutuing kung hindi iniihaw ay pinasisingawan sa sabaw ng buko saka ibinabalot sa dahon ng saging. Pero bago magluto, So kasama namin dito si Ate Marisol. Yes po. Nagluto siya ng pinais Pinais na kuray at saka pinais na Alimango. alimango. O tikman daw natin. Native po ang kuray. Ay, ang alat ng kuray. Matapang yung kuray. Matapang. Ito may linamnam. May linamnam. Diba ito very subtle, may Ah, linamnam siya. Kasi po yung Actually, mas gusto ko to kasi medyo, ang alimango. yung alimango medyo manyamis na miss yung pinais niya. So, dapat pag magtitimpla ka careful sa salt, no? ready to fight na kami sa round 2 ng Kusina Battle. Sino kaya sa amin ang makakahuli sa tamang timpla at pagkakaluto ng pinais na kuray? Ang una po is, Ang unang gagawin ay babrasin po na mabuti yung kuray. babrushin. Lagyan natin ng spa. Sa kanya. Kailangan siyang i-brush kasi marami siyang lupa. Po, kasi po sa lupa. Tapos tatanggalin po natin yung pinaka-ganito. Oo, yung pinaka... Anong tatanggalin? Ito, yung kanyang diaper. Yung takip. Okay. Pagka nabanlawan na po, babakin po natin pag nabanlawan. Pang-back mo ganon? Ganito Paano? po. Sumobra na yung Parang may linta sa loob. Yan po tatanggalin po natin yung mapait dito. Mapait. Yung pinakinain po niya. Doon po ito Kinain po. tong palaya. May mapait po ayan. dyan eh. Yung dito po po. Ang nalinis naming shell ng kuray, lalagyan natin ng filling maya-maya. Yan, tapos yung pong pinakataba niyan, lagay po natin sa mixing bowl. Yan po ang paghahalo-haluin ng mga Gagawa muna tayo ng mismong palaman mula sa mga nakuha nating taba at laman ng kuray.
Oh my gosh. Yan. This is so dark. Diba? Kasi nga organic siya. Don't panic, it's organic. Bukod din sa taba at laman ng kuray, special ingredient sa ating pinais ang alangan, na alanganing buko, alanganing nyog. Yung alangan po, i-mix natin dito. Lagay po sa mixing bowl. Lagyan po natin ng paminta, bawang, sibuyas. Paminta. Asin. Kanina matapang yung bawang mo eh, no? Napadami yung bawang kanina. Pero ako, I love garlic. Ako rin, pero garlic. pag sobrang overpowering. Sa paggawa ng filling, dapat daw ay katamtaman lang ang alat ng timpla. Kaiba kasi ito sa lasa ng alimasag at alimango. Mas maalat at medyo mapakla ang lasa ng kuray. Maraming ganito? Depende po sa Ano, masarap? alangan. Sabi sa inyo eh. Sarap. Pagkatapos naming matimpla ang filling, sunod naman itong ibabalot sa dahon ng saging. Ang Yung galing mo magtali, ah. suman sa ibos. Okay. And Saka pakukuluan sa buko juice para mas malinamnam ang lasa. Pagkatapos ng halos 20 minuto, pwede nang husgahan ang ginawa naming pinais na kuray. Ang aming mga hurado para sa second round ng Kusina Battle Lucena Edition, ang LGU representative ng Lucena, ang millennial mom na nakalakihan na raw ang panghuhuli ng kuray, at syempre, si Marisol na huhusgahan ng aming paglilinis at mismong pagluluto ng pinais na kuray. Gaya sa pagluluto ng sasing, parehas lang din ang criteria sa pagluluto ng kuray. 30% preparation, 40% taste, 30% plating and presentation. Medyo marami lang yung napalagay niyang sibuyas. Malinamnam naman po ang lasa, pero medyo may konting alat. Medyo maalat lang siya. Mamang Pokwang, bago pa man natin malaman kung sino sa atin ang lamang, ititreat muna kita sa mga palamig ng Lucena. Isa na rito ang creamy graham palamig na talaga namang mababaliktad mo sa sarap. Kaiba kasi sa ibang palamig, may babaliktad mo nga raw ito dahil sa siksik nitong sangkap na cream, graham at mangga o di kaya'y avocado. Pagsasamahin lang po natin siya sa mixer or kahit po hand mixer okay lang, kung whisk okay lang din. Ang purpose naman po natin ng hand mixer para ma-volume natin yung all-purpose cream. Mag-double volume siya. And then condensed milk. Then, umpisahan na natin ilagay sa baso. tignan mo, kahit tuwad-tuwad mo siya, gano'n siya. Correct. Ibig sabihin, siksik talaga. Diba? Hindi tinipid sa Grabe ingredients. pagka-creamy niya. Yung mangge. Sarap siya. Avocado. Super rich yung flavor. Tsaka hindi overpowering yung tamis, ha? Sakto-sakto lang talaga yung tamis niya. Ang sarap niya. Kung ang mga taga Bicol may sili ice cream, sa Lucena meron ding sili ice candy. So parang ang gusto niya atang ma-achieve yung combination ng malamig tapos biglang Iinit. iinit dito. Ayun! Pag nilunok Diba? mo na siya, nandito siya. True. Very creamy yung ice candy na to. Hindi mo aakalain na meron siyang sili. So medyo traidor siya, ha? Yeah. Mapaparami ka ng kain mo na halata na. Na ano pala, nasusunog na pala yung Nakakagat ka na ng ano. Ng sili.
Mga kapuso, panigurado, marami sa atin noong kabataan ang nag-aabang para matikman ang inilalakong ice scramble. Scramble boy! Scramble! Dito sa Lucena, ang pinipilahan daw ay ube queso scramble na may pearls. Teka, milk tea ba ito o ice scramble? Una pong gagawin ay ilagay po yung mixture sa yelo, then i-mix po siya hanggang sa ma-mix po yung pinakang flavor po niya, which is ube queso po. I-assemble na po natin siya, ilalagay natin po sa baso. Una po ay lalagyan po natin ng pearl, then choco syrup po. Lalagyan lang po natin ng design yung baso, yan. Tapos then lalagyan na po ng ube queso. Lalagyan na po natin ng skim milk. Yan. Sa gitna lang po. Yan. Then, ube queso na po ulit. Tapos skim milk po ulit sa ibabaw. Yan. Then, magyayadyad na po ako ng queso. Yan. Yan. Tapos na po. Very cheesy. Parang may pearl sa ilalim, no? Nagko-complement kasi yung tamis ng ube dun sa Alat-alat Alat ng ng cheese. Oo. Dahil napalamig na natin ang tensyon sa paghusga ng ating mga hurado, magkakaalaman na sino sa amin ang makakasungkit ng matamis na oo ng ating mga hurado. Umpisahan natin sa half-cooked sasig. Crunchy siya, then mas malasa siya kaysa dun sa naunang timpla. Team puti po ma'am, medyo ano ang lasa. Malamis-lamis po siya. Team puti ako kasi yung lasa niya medyo same naman. Kaya lang, ang pinagkaiba nila ito, medyo makunat talaga. Ito, namumuya ko siya. medyo tumilamsik-talamsik siya. Sa pagluluto ng half-cooked sasing, si Pokwang ang nagwagi sa preparasyon at paglilinis ng sasing. Pagdating naman sa taste o lasa, plating at presentation, si Pokwang pa rin ang nagwagi. Sa pinais na kuray naman kaya, sino sa amin ang makalalamang? Halos, parang magkapares ng sila ng lasa. Pero mas nagustuhan ko yung sa kahoy. Mas nalalasa ko hindi naman nung taba nung kuray. For me, team puti kasi mas balance lang yung taste ng salt and nung mga sahog na nakasama dun sa dish. Team puti ako. Pero actually, hindi naman nagkakalayo yung lasa nila. Medyo mas maalat lang yung sa kahoy, kaya team puti ako. Sa puntong ito, a-awardan na kung sino ang nanalo sa ating cooking challenge. Uunahin natin Best in Kuray. Oh my God! And the best in Kuray is... Mga Kuray! Congratulations! Thank you. I'm so happy for you. Congratulations! Nay! Okay, pagkatapos naman ito, ang Best ating best in sasing. Best in sasing. Ako ba? Pokwang, ikaw na! Sa kabuuang score, kung dukutan ng sasing, tablang laban. At kung panghuhuli ng kuray, ako ang nakalamang. Pero sa pagluluto ng half-cooked sasing at pinais na kuray, masyadong kinalingan ni Pokwang. Babaunin ko yung experience na yun sa pagluluto niyan. At saka pag-aaralan ko, tinandaan ko talaga kung paano pinrepare yun. At ma-share ko din sa aking mga kaibigan and family. Kakaibang experience din yung lasa niya. At kung paano pinrepare yung pagkain. Saya. At dahil ikaw ang nanalo sa gabing ito, Pokwang, hayaan mong i-treat ka pa namin ng lobster sashimi with wasabi.
So, saan hinahawakan dito? Ganyan, bumuhati ng ganon? Pwede po. Sige nga, paano? Ito po. Ganyan lang? Tapos hindi yan mangangagat? Hindi po. Para siyang alien, ano? Di ba? Oo. Ang alien, ah. Ano siyang alien? Talagang tira mga arte-arte. Sama po ito. Tapos, Okay. Siya po nating ilalatag sa gitna. para kumbaga bed of roses. Ito, Opo. bed of repolyo. Ayan na. Ay, tinakpan yung mata. Gumagalaw, Hindi po gumagalaw. para maano po yung paghawak mo sa kanya. Matalas kasi. Ayan, ganyan. Parang magaling, maganda ka magpagawa ng ganyang costume, armor po. Okay, so, Para may... Yung dugsungan po niya dito Doon ang tusok. Oo. Sige nga. Ayun, kita ko agad yung laman dito, nangingintay. Nangingintab yung laman. kailangan buhay talaga fresh na. Oo, ayun, kita mo, fresh talaga. Ooh, Oh my God. and it's juicy. Ang presyo lang naman nito, 5,000 pesos kada kilo. Ito na, titikman na po namin ang lobster sashimi. Nyam, 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 nyam. Tadaikimasu! Tadakimasu. Okay, kung natin ganyan. Tapos, Isasawsaw natin sa... nagwawasabi ka ba? Ako hindi eh. I love wasabi. Ginagawa ko nga itong dessert. Grabe. Just lang. Ay. Manamis na miss. Titingman ko nang hindi ko sinasawsaw sa ano ha. Actually, kahit na hindi mo siya isawsaw sa ano, sa kutikuman, ang sarap. Diba? Manamis na miss. Nasa sa bokwang. Mamang. Anyari? Yung wasabi. Sa wasabi po. Ang dami mo tubig. Ano yung wasabi na? May kasama pa tumer tayo ulit? Ang dami mo ba? Ako kumuha lang ako ng konti ang anghang. Game. Ulit. Huwag mo na lagyan ng wasabi. Ayoko na. Masarap. Nagkamali lang ako ng lagay. Maraming salamat, Lucena! Muli niyo po kaming samahan sa susunod nating food adventure dito lang sa Pinas Sarap.